Tambay, naranasan mo na bang pumasok sa isang sitwasyon na ang una mong naisip ay parang hindi ako sapat para dito? Oo, stay ka muna. Alam mo katambay, may mga araw na hindi ka naman tamad. Hindi ka naman kulang sa effort. Pero pakiramdam mo, kulang ka pa rin. Yung kahit anong gawin mo, parang may kulang. Kulang sa galing, kulang sa confidence, kulang sa experience. Pero, pag upo mo pa lang, naisip mo agad, ay, parang underqualified yata ako para dito. Minsan, ganun din sa buhay. May opportunity, pero may kaba. May calling, pero may takot. May desire kang sumubok, pero may boses sa loob mo na nagsasabing, sigurado ka ba? Baka hindi ka ready. At ang problema, katambay, kapag naramdaman mo ang weakness mo, akala mo automatic disqualified ka na. Kaya napakalinaw at napakagaan ng sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 12:9. Sinabi niya na narinig niya mismo ito mula sa Diyos. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Tambay, napansin mo yun? Hindi sinabi ng Diyos na aalisin ang kahinaan. Hindi rin sinabi na aayusin mo na ang lahat bago siya kumilos. Sinabi niya, doon mismo sa kahinaan, doon lalabas ang lakas ng Diyos. Si Paul mismo, may thorn in the flesh, may limitation, may struggle, may bagay na gusto niyang mawala, pero hindi inalis ni Lord. Bakit? Kasi ang goal ng Diyos, hindi lang comfort, kundi dependence sa Kanya. Ang kahinaan mo, hindi hadlang sa plano ng Diyos, kundi lugar kung saan siya mas malinaw nakikilos. Tanda mo si Gideon, tinawag siyang mighty warrior habang nagtatago siya dahil sa takot. Kung tayo yun, baka sinabi natin, Lord, wrong person yata yung napili mo. Nakita niya ang future ni Gideon, hindi lang kung sino siya noong moment na yun. Katambay, madalas inuunahan natin ng Diyos sa assessment ng sarili natin. Tinatawag natin ang sarili nating weak, habang tinatawag na tayo ng Diyos ayon sa kanyang plano. Parang cellphone yan. Feeling mo luma na, mahina na, at mabagal na. Gusto mo na palitan. Pero nung in-update mo yung cellphone mo at in-update mo yung mga apps mo, biglang gumana ulit. Hindi porket mahina ka, ay wala ka ng silbi. Minsan sa maling sukatan ka lang tumitingin. Ang weakness hindi laging problema na kailangang ayusin. Minsan reminder ito na hindi ikaw ang source ng lakas. Ang pagkakaroon ng feeling na inadequate ay hindi sign na umatras ka na, kundi signal na umasa ka sa Diyos. Kapag naubos ang tiwala mo sa sarili mo, doon kadalasan nagsisimula ang tunay na tiwala sa ating Panginoon. Kaya kung pakiramdam mo, kulang ka ngayon, katambay, huwag mong i-assume na tapos ka na. Baka nagsisimula pa lang ang tamang kwento. Ang Diyos hindi naghahanap ng perpekto. Hinahanap niya ang handang umasa sa Kanya. Hindi mo kailangan maging sapat para kumilos ang Diyos. Kailangan mo lang maging honest sa kahinaan mo. Doon niya pinapakita ang lakas niya. Doon siya nagiging malinaw. Doon siya nagiging totoo. So kung weak ka ngayon, hindi ka talo. Nasa tamang posisyon ka lang para maranasan ang lakas na hindi galing sa'yo. At minsan, sapat na yun para magpatuloy kahit nanginginig ka pa.